Hello sa ating mga kababayan, kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much, and for this video ay i-share ko sa inyo kung paano tayo makapag-deposit from our bank or especially BPI to our GoTrade account. By the way, sa mga hindi pa po open or nakapag-register ng kanilang GoTrade account. So, meron na pa akong video kung paano kayo makapag-open at kung paano makapag-cash in via GCash. So, in this video naman is via deposit from bank, especially from BPI. Pwede rin siyang Union Bank. So, mas mura po yung charge from bank kaysa sa GCash kapag magka-cash in ka dito sa iyong GoTrade account. So, ayan, nandito tayo sa aking dashboard and dito po sa may dollar sign na yan po yung i-click mo para makapag-deposit tayo dito sa baba. Ayan, itong dollar sign na icon. So, nandito tayo ngayon. So, meron ditong deposit instantly to GoTrade, transfer funds instantly to your GoTrade account, and deposit to GoTrade, transfer money from your bank to GoTrade account, and click natin itong transfer money from your bank account to GoTrade account. And ito po yung lalabas. So, may pagpapilian tayo dyan, Union Bank or BPI or via GCash. And mapapansin nyo na nakalagay na po dito na instant or real-time po yung pasok ng ating kinash in from banks and GCash to our GoTrade account. So, dito sa GCash meron ngang 3% plus yung 0.55 fee dollar na charge. Pero sa Union Bank and BPI, meron lang siyang 12 pesos na charge plus yung 0.55 dollar na fee or yung pinaka-charge niya. Then, click lang natin itong transfer money from BPI. So, ayan, lalabas dyan ito. So, magta-type lang tayo for example na kung magkano yung ika-cash in natin from BPI. So, ang tinype ko na dyan is 2,500. So, on that day, nasa $41.07 yung 2,500 natin. And 2,500 yung makakalta sa ating BPI plus 12 pesos. So, i-click lang natin itong preview deposit. And, ayan, para mag-continue yung ating pag-deposit, so, swipe up to deposit. And then, ito na yung lalabas dyan, magpa-processing siya. And, ayan, log in to your BPI account to confirm your payment. And, click mo lang po itong complete payment. Ayan. Once maklik mo yan, meron po siyang lalabas dyan na, ayan, TRH Securities is requesting for 2,500. So, pag click mo tong, select a payment option, so, hanapin mo lang dyan yung BPI online. Click mo yung BPI online and then click mo yung I agree to the terms and conditions. So, pwede nyo po yung basahin and click nyo yung select. Ayan, yung sa baba. Kapag na-click nyo na yan, okay na yan, then click select. Then, kailangan nyo pong mag-log in sa inyong BPI online banking. So, type nyo yung username and password. Then, click nyo yung login. And, click nyo lang po itong savings account nyo. Once na makita nyo na yan sa screen, click nyo po yan. And then, meron po kayong marireceive na one-time PIN or yung OTP sa inyong mobile number, kung ano yung nakaregister na number sa inyong BPI. Then, input nyo lang po yung inyong OTP, yung 6-digit number, and then click confirm. And ganito po yung lalabas, your funds are converted to USD and on the way to your GoTrade account. And, mabilis lang po yan. Ayan, nakarating na po sa inyong GoTrade, yung inyong transfer. So, meron din po kayong marireceive na email. And, ayan, nadagdag na yung ating $41 point something. Once maklik po natin yung amount na yan, yung kung magkano yung meron tayo sa ating account. So, i-click nyo po yan. Ganito po yung lalabas dyan. So, ayan, makikita nyo, meron tayong available cash na 41.08. Ayan. Na-less na po pala daan yung $0.55 na fee or yung charge sa pag-cash in. And then, nung chinek ko naman yung aking transaction history sa BPI account ko, mapapansin nyo, ayan nga yung 2.5 na
nakaltas, and then 12 pesos lang talaga yung nabawa sa aking BPI account. So, mas mura or mas tipid sa charge kapag bank yung gagamitin. So, kapag yun yung bank, 10 pesos. And then, kapag BPI naman is 12 pesos. While sa GCash is 3% depende sa amount na ika-cash in mo. For example, 10,000, ililess yung 3% ng 10,000 plus yung $0.55 na fee. So, mas recommended talaga na from bank kayo magdi-deposit dito sa inyong GoTrade account. And of course, every transaction, yung in and out ng pera nyo dito sa GoTrade, meron po kayong ma-receive na email sa inyong registered email dito sa GoTrade account nyo. And then, ayan, pwede na po tayong mag-trade kung ano yung mga stocks or ETF na gusto nyong i-buy. And kung gusto nyo mag-sell, so gagawa na lang din po ako ng video kung paano mag-sell. Kapag meron na po akong hawak na pwede na akong mag-sell. So sa ngayon, wala pa kasi akong isi-sell na or iti-trade to sell na stocks. So ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!